Marvin ay nasa Tinabaw. Si Mario ay nagtotono ng gitara para sa paghahanda sa paghaharana kay Nena. Nang may dumating na 3 lalaki. Bumaba kayo! Wag po! Hindi yan yung isa! Wag po! Wag po! Wala akong nagawang kasalanan sa'yo! Wala magtatangkang sumunod! Kuya! Alberto! Si Kuya! Mario! Tay! 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 Gumising ka, Tay! Sino ba yung ginawa mo, Tay? Tay! Oh! Ano nangyari? Si Mario patay na! May 3 lalaki pumunta sa bahay at pinanilito. Pumunta sila sa malapit na kampo ng mga sundalo upang i-report ang naturang insidente. May insidente po nangyari sa aming bahay. Maaari niyo po ba kaming tulungan? Mas mabuting ipagbigay alam niyo muna ito sa pinakamalapit na barangay sa inyong lugar. Nang makapunta sa malapit na barangay, inasikaso ito ng kanilang kapitan at inutusan ito ang 3 nitong kagawad na sumama kay Angel at Alberto sa bahay ni Mario, bandang alas 3 ng Agosto, 28. May nakikita ho ba kayong motibo upang ipapatay o patayin si Mario Canaria? Ang pagpatay kay Mario ay planado sapagkat ang pagkakaalam namin ay siya tumistigo laban sa kasong illegal laban kay Ramil. Nandyan ho ba si Ramil Antigua? Ay, si Ramil ba? Nandun siya sa likod bahay eh. Kayo po ba si Ramil Antigua? Po? Bakit po? Ako nga po. Nasaan ka nung gabi ng Agosto 27 sa oras na alas 11:30? Noong araw na yun, nag-inom kami nila Semiano, Armando, Henry, tas Eddie. Mga bandang alas 4 ng hapon. May mga dalang alak. At bandang alas 10 ng gabi, natulog ako sa bahay ng ate ko. Meron bang magpapanunay na nandun ka nung araw na yon? Nakita ko si Ramil noon na natutulog noong gumamit ako ng palikuran bandang 1:00 ng umaga. Sinabi ni Flor de Lisa na ang lugar na pinag-iinuman ay mapupuntahan ng 10 segundo lamang mula sa boundary ng Barangay Exhiban at Barangay Macogon. Pinapatawag niyo po ako, prosecutor. Magandang araw, Kagawad Aliw. Salamat sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon. Halika, maupo ka. Kaya kita pinatawag ay nais ko lang magtanong sa'yo ng ilang katanungan. Sige, okay lang po. Nasaan ka noong namatay si Mario? Ipinatawag po ako ni Kapitan Lopez upang samahan sina Angel at Alberto dahil pinatay si Mario. Gawad Ali, magpo sa Jamas. Nakilala niyo ba ang pumatay kay Mario? Ngunit alam ko na ang pumatay sa kanama ay nakasuot ng pantalon. Sinama ko din si Nakagawad Tenorio at Balmaceda para may kasama. Magandang araw, Dok. Magandang araw din po. Nais ko lang tanong kung lumabas na ba ang otopsiya ni Mario. Oo, lumabas na. At ayon sa aking nalaman, ang sanhi ng pagkamatay ni Mario ay shock, hemorrhagic, at dahil sa maraming saksak, tatad, at tama ng baril tumagos sa kanyang baga at atay. Maraming salamat sa kooperasyon, Doc. Ngunit, maaari na ba akong humingi ng kopya nito?
the trial, all rise. RTC Branch 39 is now in session. Honorable Rosemary D. Thank you. You may all be seated. The court is now in session. Call the case. Criminal case number 03104, GR number 232390, People of the Philippines versus Ramil Y. Quila, alias Onoy, for the crime of murder. Is the prosecution ready? Yes, Your Honor. Is the defense ready? Yes, Your Honor. Okay, we will now hear the opening statement of the prosecution. Thank you, Your Honor. The accused Ramil Antiga E. Quila, aka Onoy, on August 27, 2002, around 11:30 in the night, go to Mario house with his companion John Doe and Peter Doe. On that night, Marvin was at the Tinabao, which is a place for sleeping, located near the roof when he recognized Ramil going to Mario's house. On that night, Mario is tuning a guitar preparing to serenade Nena, when the accused Ramil and his companion arrived and pointed the gun on Alberto. Ramil said, "Hindi yan, yung isa." On that point, the accused companion shot the victim, while the other person ordered Angel and Alberto to lie down facing the floor. While is this happening, the gas lamp in the house broke, and one of Ramil's companion picked up Alberto's flashlight. And its light illuminated Ramil by the time they will live in Mario's house. They shot Mario again, and to make sure he is dead, and tell Angel and Alberto to not follow them. Thank you, counsel. We will now hear the opening statement of defense. Thank you, Your Honor. The defendant, Ramil Iquila, aka Onoy, is being accused of murder. The victim is defendant relatives. Therefore, lack of intent is our defense. We ask you, Your Honor, and the verdict of not guilty. Thank you. Prosecutor, you may now call your witness. Yes, Your Honor, the prosecution would like to call Miss Angel. Please raise your right hand. Do you swear to tell the whole the truth and nothing but the truth? Yes, I do, Your Honor. Witness, can you introduce yourself? Angel po. Noong August 27, 2002, 11:30 p.m., nasan ka nung mga oras na yun? Nung gabi na yon, magkakasama kaming tatlo nila Alberto at Mario sa bahay nila Mario upang tulungan siya sa paghahanda sa pangaharanan niya kay Nena. Nang may biglang tatlong kalalakihang pumasok at pinadapa kami. Nang biglang, ang isa sa mga kalalakihan ay nagsalita ng hindi isa nakaboses ni Ramil. Nakasisigurado ka ba na nakita mo si Ramil na mga oras na yon nang malinaw at paano mo masasabing nabosesan mo ito? Matagal na namin siyang kilala, kaya madali ko na nakilala ang kanyang boses sa panahong babaril niya si Ramil. Thank you. You may now sit down. Prosecutor, please call the last witness. Yes, Your Honor, the prosecution would like to call Mr. Marvin. Please raise your right hand. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth? Yes, I do, Your Honor. Witness, can you introduce yourself? Marvin, Noong August 27, 2002, 11:30 p.m., nasan ka nung mga oras na yun? nasa taas ako ng aming tinabaw ng mga bandang 11:30 p.m. Nung nakita ko si Ramil na papunta sa aming bahay na may kasamang dalawang kalalakihan. Nakakasigurado ka ba na nakita mo si Ramil? Mga oras na yun ang malinaw. At paano mo masasabi na nabosesan mo ito? Matagal ko nang kilala si Ramil dahil si tatay at tumitistigo sa mga illegal logging nito. Thank you. You may now all be seated. Dr. Marcelito B. Abbas, Doctor in Investigation. According to our findings, the victim cause of death is due to shock, hemorrhagic
due to multiple stab, hacking, and gunshot wounds, penetrating the lungs and the liver. Di totoo mga sinasabi nyo. Wala ko alam sa pagpatay kay Mario. Huwag ka na magsinungaling, nabosesa ka namin! Alam namin galit ka kay Mario dahil siya ang tumistigo sa kaso mong illegal logging. Wala ko alam sa mga sinasabi nyo. Sinungaling ka! Sabihin mo ang totoo! Ikaw ang pumatay! Read the decision. Wherefore, finding the accused Ramil Y. Kila, aka Onoy, guilty beyond a reasonable doubt, as defined under Article 248 of Revised Penal Code, in on information dated December 18, 2022, and is hereby sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetua without eligibility for parole. He is also ordered to pay the heirs of the victim the amounts of 75,000 as moral damage, 75,000 as civil indemnity, and exemplary damages.